Sige po. So, good morning. Sige, mga Sunday Schooler natin. Ayun na lang kayo sa Sunday School room. Sige, buksan natin yung ating mga Bible dito sa Book of Acts. Sister Joyce. Acts. Sige po, Acts. Chapter 4. Acts chapter 4, basahin mo natin dito sa verse number 13 down to verse number 19. Acts chapter 4, verse 13. Sige po, basahin mo na yung salita sa verse number 21. No po ay sabay-sabay po tayo. Sabi po dito sa verse number 13, now when they saw the boldness of Peter and John, they perceived that they were unlearned and ignorant men. They marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Verse 14, kayo po, basahin niyo po sa Bible begin. And beholding a man which was healed, standing there, they could say nothing against it. Verse 15, but when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. Verse 16, saying, what shall we do with this man? For that indeed and notable miracle has been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. verse number 17, but that it spread no further among the people, let us straightly threaten them, and they speak henceforth to no man in this name. Verse 18, And they called them, and tell them not to speak, but all will preach in the name of Jesus. verse number 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, or that the God unto God judge ye. Verse 20, begin. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Verse number 21, sabay-sabay po natin bigkasin, ready begin. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them because of the people, for all men glorified God for that which was done. Dahil po lahat ay lumukot ng langit, Ama namin Diyos, para dakila sa lahat, ang patuloy na bago malapit po, at salamat sa inyo pong pangunguna po sa amin, sa masing pag-aawitan, mga awiting mga namin po ng pakinggan, nawa o Diyos, patuloy maluwalhati po at mataas sa inyong pong banal na pangalan. Marami rin po salamat po Diyos sa mga salita po ninyo, na patuloy na inyo po amin ang mabasa. Nagdalangin po namin, O Diyos, na sa ating Banal Spirit, kayo pong patuloy ng kilos, ipaunawa, sa buhay po ng bawat isa, kung ano man kung gusto yung papagay po sa amin. At makita po namin, O Diyos, na kayo ang iwan, kayo ang pag-asa, at kayo ang kailangan po namin sa aming mga buhay. Bless you po, O Diyos, yung mga Sunday Schooler, sa kanilang murang edad, ay patuloy po silang maglingkod, maturuan, at gawa, O Diyos, mapagamit ang kanilang buhay para po magbigay kapulihan sa inyong pong pangalan. Kaya po madakil at ikaragulangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated now. So once again, good morning. Kaya nagpapasalamat sa Diyos. Ano po, nabagamat maulan last week. Ano po, yan, pila na. Dito na po tayo sa month of September. So dito mga kapatid, ano po, ay ating po na pag-aralan, nakita ang buhay po ni Peter and John. Ano po, sabi po dito, sis, balikan nga natin, verse number 13. Na po, kwento ko lamang po mga kapatid yung brief history dito, isilit nung si Jesus Christ, nga po ay napapasibaw ng krus, isilit si Peter po, ikinaya ng Panginoon na 3 beses. Na po, sinabi niya, hindi niya kilala ang Panginoon. Na po, pero sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, dumating man yung time na ako, hindi kaila mo. Na po, na yung 3 beses, sabi ng Diyos, sana, palakasin mo pa rin ang iyong mga kapatid. Na po, may instruction ng Diyos, na darating yung time, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, darating yung time, ay kakaya mo ko. Pero bagamat ganoon ang mangyari, sana dumating yung time na palakasin mo muli ang iyong mga kapatid. So, ano nangyari mga kapatid? Na po, kung dito natin yung book of Acts, na po na si Jesus Christ na si Papa ng krus, nandun mga kapatid, at ang Panginoon ay nag-ascend na sa langit. Na po, so nagkatipon pa rin po sila Peter and John. Na po, yung kasama yung mga apostles, ang bilang po nila is 120. Na po, babasahin po natin dito sa Acts chapter 1.
chapter 1 and verse number 8. No po, so nagkatipon po dito sila mga kapatid. No po, nandito mga kapatid na sila po, nasabi ng salita ng Diyos, natatakot sila kung nakako si Jesus Christ. No po, pero sila pa rin ay nagkakatipon. No po, kaso sila po ay nagkakatipon, naglilingkod sa Panginoon, nananalangin sa Diyos, pero nakasara yung mga pintuan, nakasara yung mga bintana, sapagkat nga dinadakip, pinapatay yung mga nangangarap kay Jesus Christ. No po, pero ang ginawa dito mga kapatid, sila ay binigyan ng kapangyarihan na nagbubula sa banal na Espiritu. At ang sabi ng mga kapatid, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Nasabi ng mga kapatid, kung naman kayo ngayon ay natatakot, pero sabi ng Diyos, ang Panginoong Yesus naman ay sabihin natin, pumunta sa langit, no po, pero ang banal na Espiritu ay mapapasabi sa lahat ng mga mananampalataya, na siya ang magpo-comfort, na siya magbibigay ng lakas, na siya magbibigay mga kapatid ng katapangan para ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nung doon mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, napaligid na unto the uttermost part of the earth. Nakapunta po ang salita ng Diyos dito po sa Pilipinas. Amen? Kaya kung ititrace back po natin ito mga kapatid, yun ang utos, yung Great Commission from Jerusalem. Ano pa mga kapatid? Sabi dito mga kapatid, dito sa verse number 15. Sila po'y nagpatuloy na po, nasabi niya mga kapatid, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of the names together were about 120. 120. Yung mga disciples ni Jesus Christ, nagkatipon. No po, at ang nangyari mga kapatid, sila na pinangaral, pumunta sa iba't ibang mga lugar, hindi na sila natakot. Bakit? Kasi in-empower na sila ng Diyos. The word is empowerment. Binigyan sila ng lakas, kasi nga natatakot sila. Binigyan sila, sabihin natin, ng katapangan na mangaral ng salita ng Diyos, kasi nga nandoon, naiihiya na sila. Kaya nga dito mga kapatid, kung titignan natin, ang Diyos, no po, marami pa rin tao ang nakapaginig ng salita ng Diyos. Ilan po mga kapatid, dito po sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 and verse number 41. Ito po mga kapatid, dahil na-empower po sila. Pasinin niyo po mga kapatid. Na po, bagamat si Jesus Christ nakapos siya bago ng krus, alam niyo ba, bagamat yung mga Kristiyan nung una natatakot sila, pero na po, dahil nga binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon mga kapatid, na patuloy na mangaral, ang salita po ng Diyos ay lumaganap. Bagamat pinapatay, hinuhuli sila, pero hindi na sila natatakot. Ilan po yun naligtas mga kapatid? Verse number 41, 641. Then, they that gladly received His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Isinit mo muna, 120. Ngayon, 3,000. No po, tapos nagpatuloy na naman po sila, mga kapatid, nangaral ng salita ng Diyos. No po, pinangaral si Kristo. No po, ano pa nangyari mga kapatid? Dumami na naman, lumaganap na naman ang salita ng Diyos. Acts chapter 5 and verse number 4. Acts chapter 5, verse number 4. No po, howbeit, Acts chapter 4 verse 4. Sinin po natin ito mga kapatid, ito lumaganap ang salita ng Diyos. Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Na po, 120, naging 3,000. Na po, tapos naging, dumami pa, nadagdagan, 120 plus 3,000 plus 5,000. Hanggang dumating po yung time mga kapatid, hindi na mabilang. Na po, nag-multiply na sobrang dami. No po, sapagkat, no po, ang salita ng Panginoon ay hindi dapat mahinto. Ang salita po ng Panginoon dapat magpatuloy sa biyaya po ng Panginoon. Kaya no doubt mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napadpad po dito sa Pilipinas sapagkat may nangaral. May nagsuko ng buhay. Merong hindi nahiya. Merong hindi sabihin natin natulog lang sa kanilang tahanan kung hindi patuloy pinahayag ang pag-ibig ni Kristo. Na po, dumating po yung time mga kapatid sa kanilang pangangaral dito sa Acts chapter 4. Na po, ito nga po sa verse number 13. Ito po yung ating topic this morning. Na po, na nandoon sila mga kapatid. Na po, dahil yung mga tao, yung mga, sabi natin mga Romano, na po, mga soldiers, sila nababahala. Sapagkat marami ang sumusunod ulit sa kay Jesus Christ. Napapos sa ibabaw ng krus na persecute si Jesus Christ, pero hindi doon nahinto, nagpatuloy ang
pananambahan nila kay Kristo. So, nung nangyari mga kapatid, sabi dito, nakita nila na sila pinangangaral na may katapangan. The word is boldness. Pag sinabi natin boldness sa Bible mga kapatid, nangangaral na may katapangan. Walang sinasanto. No po, pinapangaral na salita ng Diyos. No po, ano nangyari ito mga kapatid? Marami ang naniwala. Marami yung mga sabi natin na convert. Merong pinagaling. No po, nagpagitan ng miracle. So ngayon yung mga sundalo, naghahanap sila ng dahilan para kuliin, para pahintuin sila. No po, kaya nga sabi nito mga kapatid, verse 16, saying, what shall we do to this man? For that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest. Nakagawa sila ng mga miraculong bagay. Ang sabi dyan mga kapatid, na po, them that dwell in Jerusalem and we cannot deny it. Sabi ng mga soldiers, na po, paano sila natin dadakpin, nakapagpagaling sila. Na po, nakagawa sila ng mga miraculong bagay. Naghahanap kayo sila ng butas. Na po, verse number 17. Ano sabi sa verse number 76? But that is spread no further among the people, let us straightly threaten them. Ito, pagbabantaan na lang natin sila, pupuntahan natin sila. Diba? Pagsasabihin natin sila para hindi sila mangaral sa pangalan ni Kristo. Na po, verse 18. Sunod na 6, verse 18. And they called them, tinawag si Peter and John, and commanded them, inutusan sila, pinagsabihan sila, sabi dito, not to speak. Huwag na kayo magsasalita. O, sabi niya dito, at all, nor teach in the name of Jesus. Huwag nyo nang ipapangaral. Huwag nyo nang ituturo si Kristo. Na po, pero nasagot po ni Peter and John, mga kapatid, dito sa verse number 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Ano gusto niyo? Mas papakinggan namin kayo o ang Diyos? Di ba? Sapagkat alam naman nila na tama ang kanilang ginagawa. Wala silang nilalabag na ibang bagay. No po, sapagkat ang kanilang pinapahayag pag-asa na nagmumula sa Diyos. No po, nagpapagaling, nagbibigay ng miracle. No po, para ang tao mga kapatid makatanggap ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Patuloy po nilang pinangaral si Kristo. Verse number 20. Ano sabi niya mga kapatid? For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Hindi nyo kami pwedeng pigilan sapagkat nakita namin ang biyaya ng Diyos. Nakita namin ang pag-ibig ni Kristo. Nasaksihan mismo namin nung kasama namin si Jesus Christ, no po, na siya'y nagpagaling, no po, na pinangaral niya salita ng Diyos na pagkita ng miracle. Kaso, maraming tao din naniwala. Maraming tao din nakinig. Pero ang sabi nila mga kapatid, hindi nyo kami pwedeng pigilan. Kasi bakit? Nakita namin, nasaksihan namin na ang aming pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Amen? Amen. Buhay na Panginoon na nagbabago sa buhay ng tao. Now po, kaya sabi sa verse number 21, So when they had further threatened them, so po, ito lang, pinagbantaan na sila, pinagsabihan na sila, aso ayaw pa rin nila. Diba? At yun, nangatuwiran sila. Anong ginawa ng mga mananampalataya na si Peter and John? Nangatuwiran sila kasi alam nila, ang pinatayuan nila ay tama. Kaya hindi naman masama. Anong ginawa ng mga soldiers? Sabi niya, they let them go. Hinayaan na lang sila. Pinakawalan sila. Finding nothing how they might punish them. Naghahanap sila ng butas para sila'y kulong parusahin. Kaso, sabi dito mga kapatid, because of the people. Maraming tao, ano ginawa nila? For all men glorified God for that which was done. Pinuri ng tao ng Diyos. Ang mga tao na-revive sa Panginoon. Ang mga tao nagbalik loob sa Panginoon. Na po ano gusto kong emphasize this morning mga kapatid, na from the very first start, nandun po ang ating kaaway. Na po gumagawa ng hadlang, inahadlangan ang mga mangangaral, ang mga mensahero na makapagpatuloy sa kanilang pangangaral. Na po sa buhay natin, ang bawat mga naglilingkod, na po may mga hadlang, may mga balakid. No po, pero sabi ng Panginoon mga kapatid, anong kailangan mong gawin? Ang kailangan natin gawin, magpatuloy.
Bagamat marami nagbabawan, bagamat marami nanunguya, bagamat marami mga kapatid ang pumipigil, na dapat kung alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, huwag na huwag tayong hihigno. Amen? Amen. Ginagawa natin para sa Diyos. Ang ginagawa natin, nagbibigay kapulihan sa Panginoon. Na po, could you imagine yung mga bata, sila natuturuan, nagagay. No po, na anong kanilang awitin, everything they have. Di ba? Ibibigay nila sa Diyos. Bakit? Because this is a gift. Na po, kasi title nun, a gift. Di ba? A gift to you. Di ba? Sister Joyce, yung title nun, no? Gift to you. Di ba? Yung regalo, ibabalik din sa Panginoon. Na po, everything that they have. Na po, kung imagine, marami mga kabataan ngayon, nasaan sila? Bata pa lamang sila. Dati, yung mga bata, behave sila eh. Pero ngayon, because of technology, iba't iba na ang natuturuan. Iba't iba na ang nalalaman. Diba? Could you imagine, may simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Na nagagabayan sila. Kaya lagi tuming-encourage pa sa bawat isa, mga apo nyo, mga anak nyo, dali nyo sa simbahan. Sapagkat sila tuturuan. Napapagamat, makukulit dyan. Basta bigyan nyo lamang kami ng paintulot na pwede sila pagalitan. Na pwede sila konting paluwi. Diba? Kasi may mga bata, pag pinalo mo yung anak, hoy! Kung tayo mo simba, pinapalo mo anak. Diba? Kaya maraming mga bata, lumalagay yung spoil. Diba? Lumalagay yung spoil. Alam niyo ba, sabi ng Bible, mga kapatid, train up a child in the way he should go. Habang bata sila, i-train sila. Bakit sila kailangan i-train? Kasi nga, baka dumating yung time sila yung lumaki na, yung sungay nila, hindi mo na mapuputol yan. Manunuwag na yan. Di ba? Lalaban na yan. Kaya maraming mga bata, labanera. Bakit? Kasi nung bata sila, hindi sila naturuan ng salita na eh, sabi ng Panginoon mga kapatid sa buhay natin, na po, bakit tayo kailangan magpatuloy? Bakit tayo kailangan maglingkod? Sapagkat nga, ito po ang gawain ng Diyos. Ginagawa natin ito para sa Diyos. Kailangan tayong lumapit. Kailangan natin patunayan ang ating pag-ibig. Kailangan tayong maglaan ng oras. Kailangan natin siyang awitan. Amen? Awitan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Sabi nga rin pinakita ng choir, Jesus, ito ang aking awit. Diba? Meron tayong kailangan ibigay na papuri sa Diyos. I-render na song sa Panginoon. Kasi bakit? Ang tawag po doon, voice of thanksgiving. Sa buhay natin, nasabi ng salita ng Diyos na dapat patuloy ilagay natin sa ating puso kay Ispan. Bagamat hindi man tayo magaling, hindi man maganda ang ating boses, pero as long na ito ginagawa para sa Diyos, ang Diyos po ay nasisiyahan. Amen? Amen. Diba? Imagine, si Sister Nicole. Ayan. Diba? Amen, Sister? Dahil kailangan siya doon mag-cooperate. Diba? Kailangan niya matuto. Diba? Sis, diba? Kasi sa simbahan, ganyan po eh. Kailangan mo makita, meron kang magagawa sa simbahan. Diba? Hindi ka lang basta nakaupo. Hindi ka lang basta nakikinig. Diba? Kapag kinakailangan sa gawain ng Diyos, dapat willing tayong magpagamit. Diba? Pinaging bata kanina. Diba? DJ, walang kagilan yan. Diba? Kung dito, diba? Pinagin. Diba? Pinakamahirap na ano to, na instruments ito. Pinakamahirap. Kasi gagawin mo, sasipin mo lang eh. Gagawin ka na ho, bigyan mo ka na ho. Hindi na kailangan ng talent, no? Gagawin ka lang eh. Diba? Diba? Kapatid siya, kaya-kaya mo na ito. Pero napakita ng pakinggan, di ba? Ano pakinggan yun eh? Yung chime? Ganun pa yung pakinggan yan para na-refresh yung mind mo eh. Na po, kung imagine natin yung emphasize ko dito kapatid, kapag kailangan ka sa gawain ng Diyos, dapat umiling kang magpagamit. Willing ka magbigay. Willing ka mag-take ng effort. Di ba? Huwag natin sabihin, hindi ko kaya yan, hindi ko marunong dyan. Iba na lang, iba na lang. Pero alam niyo ba mga kapatid, kapag ayaw natin, may ibang gagamitin ng Diyos. No po. Kaya nga dito mga kapatid, sa ating pinag-aaralan na gusto kong emphasize this morning, ang gawain ng Panginoon, no po, dahil ito'y gawain ng Diyos, pagtatagumpay. Bagamat maraming pagsubok, maraming hadlang, maraming kakulangan, no po, pero dahil ito'y gawain ng Panginoon, bagamat iilan lang tayo. Kaya alam niyo ba mga kapatid, alam po yung disenyo sa simbahan? Ang disenyo sa simbahan, hindi po pakunti, padami dapat. Di ba? Kasi bakit? Yun ang power ng Diyos, yun ang miracle ng Diyos. Pero kailangan natin gawin bilang mga miyembro, bilang mga kasama sa simbahan na ito, tayo
meaning na po, nang sa ganoon ang salita ng Diyos may hayag sa lahat. Na po, pasinin niyo po mga kapatid, paano tayo makakapunta sa simbahan kung walang nagyaya sa atin? Di ba may nagyaya? May nag-influence. Meron mga sabihin natin mga ginamit ng Diyos na po para tayo ay maidala. Na po para tayo magkaroon ng kaisipan na magsipa. Kasi humanly speaking ang tao, pagdating sa paglapit sa Diyos, wala siya. Kaya sabi ng Panginoon, "Ye have not chosen me, but I have chosen you." Diba? Sabi doon sa John, hindi nyo man ako pinili. Sabi ng Panginoon, walang pumili sa akin. Kayo ay aking pinili. At maraming salamat, sumunod ka sa panawagan ko. Diba nga, ang Diyos ay nagtatawag. Many are called, but you are chosen. Lahat tayo tinatawag. Tinatawag para maglingkod. Tinatawag para maligtas. Tinatawag para magamit sa gawain ng Diyos. Kaso, nasa tao ang desisyon kung siya ay tutugon. Kung siya ay susunod. Kung siya ay magpapagamit. Why? Kasi binigyan tayo ng kanya-kanyang kaisipan ng Diyos. Diba? Binigyan tayo ng Diyos sa sariling kaisipan ng sabi ng Panginoon na po, what will be your decision? What will be your commitment sa Panginoon? Diba? Ano magiging commitment ko sa Diyos? Diba? Minsan narinig natin, ang word na commitment ko kasi ganito sa Tagalog, panata. Diba? Tao may panata siya. Diba? Na kahit mahirap, na kahit dahil panata niya, gagawin niya. Yun po yung commitment sa English. Na po, magiging commitment ko sa Diyos. Na mga kapatid, na dapat habang malakas tayo, habang buhay tayo, kailangan willing tayo magpasubmit sa kalooban ng Diyos. Gusto ang dami kong pinagdadaanan. Ang dami kong hirap. Minsan may karamdaman. Minsan, mapapaiyak ka na lang sa sobrang tindi ng ating pinagdadaanan. Sabi mo ng Panginoon, sa tingin po ninyo, kailan kaya kikilos ang Diyos sa atin? Kailan mo mararamdaman ng Diyos? Kapag kompleto? Kailan mararamdaman ng Panginoon? Kailan mo ma-experience ang kanyang kapangyarihan? Sa wala ka. Sa kahirapan. Sa kakulangan. Na po, kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, na po, na dapat patuloy tayong paglingkod. Kasi nga, para ma-experience natin yung power ng Diyos. Na hindi mo sariling power. Ang tao, meron siyang power. Ano yung power niya? Kilikili power. Sabi ng mga iba natin mga kapatid, Bumba! Di ba? No? Yun ang power ng tao eh. Di ba? Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi kaya mo mismo sa iyong sariling kakayanan. Kaya yun ang reason, mga kapatid, hingin natin yung guidance ng Diyos. Hingin natin, mga kapatid, yung bang favor ng Diyos. Alam mo yung word na favor? Di ba minsan ito yung mga babae? Diba? Ay, pabor naman. Pabuot naman to. Diba? Akala mo yung pabor niya, isa lang eh. Pagkatapos ng isa, ay, ito naman. Ito naman. Diba? Ang tao yung ginaulo sa kanyang pabor sa diba? Diba? Para pagbigyan siya. Diba? Uy, pinakain kita eh. Diba? Minsan may ganyan pa eh. Diba? Binigyan kita ng ganito eh. Tapos ginawin mo lang. Diba? Sabi ng Diyos, mga kapatid, sana makuha rin natin yung favor ng Diyos. Na po, yung pabor ng Diyos. Na ikaw ipakikinggan ng Panginoon sapagkat nakita niya na ikaw ay nagiging kapaki-pakinabang. Alam niyo ba yung word na kapaki-pakinabang? May kapaki-pakinabang, meron hindi kapaki-pakinabang. Tama ba? Kapag kapaki-pakinabang, mahalaga. Kapag walang kwenta, hindi nakakatulong, di ba? Patapon na yun. Tama ba? Minsan meron tayong marinig, sabi nila, no? Sabi ng ibang mga magulang, bakit lagi ka na lang tulog-tulog? Di ba? Wala ka ng pakinabang, mabuti pa mamatay ka na. Kasi bakit? Kasi iba, hindi nagtatrabaho, hindi tumutulong, hindi nagwawalis. Di ba? Consumption sa tahanan. Na po, kaya minsan lumalabag sa bibig ng mga magulang, wala kang kwenta. Di ba? Di ba sakit mo? Tapos sa tingin anak, sabi na masyado yung promotion, wala ko pa ng kwenta. Diba? Madamdamin naman ang kanya. Diba? Bungaldo, mag-cellphone ka mo. Bungaldo, mag-agutod ka mo lang. Ni palis, may atatal na. Diba? Sabi mo, ito yung kwento. Diba? Kaya nag-ibig sabihin mga kapatid, gawin mong mahalaga ang buhay mo. Pastor, paano ako magiging mahalaga? Paano tayo magiging mahalaga? Alam niyo ba mga kapatid, ang buhay natin magiging mahalaga?
kung maglilingkod ka una sa Diyos. Hindi maglilingkod ka sa Panginoon. Na po, magkakaroon ng value yung buhay mo, magiging mahalaga ka. Bakit? Kasi nga, pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Nagiging kagamit-gamit ka. Na po, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, dati wala tayong halaga. Bakit? Patapon ang ating buhay dahil sa kasalanan. Mapunta sa impyerno. Dahil sa ating katigasan ng ulo, ay natin makinig. Pero nung nagsimulang nakinig ka, nung simulang tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, nung simulang inamin mo na ikaw ay makasalanan, na sabi ng Panginoon, ang buhay ko ngayon naging mahalaga. Naging mahalaga ka na sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay naging anak ng Diyos. Ikaw ay naging nakapagmana na kasama ni Kristo. Na po, nasabi ng Bible, joint heirs in heaven. Nasabi ng Panginoon kapatid ngayon, na ikaw ay nakaunawa, kailangan mong maglingkod ng may katapatan. Kailan niyo ba mga kapatid, sa buhay po natin, hindi naman po pagalingan ang pagsamba. Inuulit ko po, hindi po pagalingan. Hindi po patakasan. Patapatan. Amen? Yun na sa Diyos yun. Dapat tayo maging tapat. Tayo dapat maging totoo. Minsan ang tao naghahanap na magaling. Naghahanap na mataas. Kilalang tao. Pero sa simbahan ko mga kapatid, hindi po gano'n. Ang kailangan ng Diyos, patapatan. Tapat ka ba? Totoo ka ba? Tunay ka ba? Napo, kaya nga dito mga kapatid, ano nangyari? Nagkaroon po ng great revival. Nagkaroon po mga kapatid ng tagumpay, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ano po nangyari mga kapatid, kung papatuloy po natin babasahin itong chapter 4. Napo, ano po nangyari dito mga kapatid, nagkaroon sila ng pangangaral ng ulit na salita ng Diyos. Verse number 29. Sa mga sis, verse 29. Acts chapter 4, verse 29. Basahin nyo nga po, ready begin. Yun po. Diba, tinireken sila, pinagpantahan sila. Pero ang ginawa nila, hindi sila nagpahinto. Pinangaral pa rin na may katapangan ang salita ng Diyos. Kaya kung nangyari mga kapatid, verse number 30, sunod lang says, by stretching forth thy hand to heal. I-stretch na kanila mga kamay para magpagaling. And the signs and the wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. And when they had prayed, the place was, verse 31 na. The place were shaken. Pansinin niyo po mga kapatid. Nangangaral si Peter dito dyan Nangangaral siya ng salita ng Diyos na may katapangan. Ano po nangyari mga kapatid? Nung pagkatapos nilang manalangin, when they prayed, the place was shaken. Where they were assembled, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Dahil sa kanilang katapatan, na may nangaral, may nakinig, ano nangyari mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos yun, talagang yumanig. At sila mga kapatid, na-filled ng Holy Ghost, naramdaman nila yung pangungusap ng Diyos sa kanilang buhay, talagang nandoon mga kapatid, na-experience nila sa kanilang buhay na ang Diyos pala ay totoo, na meron palang kailangan silang gawin. Kaya nung ginawa nila mga kapatid, verse number 32, and the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Kasi ninyo po mga kapatid, pag sinabing multitude, marami yan. Di mabilang yan, multitude multitude of people. Ano nangyari? Naniwala sa Diyos. Naniwala sa salita ng Diyos. Ano po nagkaroon sila mga kapatid?